Singapore. Narito na ang mga balitang binantayan sa oras na ito. Pagsasanay ng US at Pilipinas para sa Agaba. ICC nakakalap ng bagong ebidensya dapat kay dating Pangulong Duterte. Pastor Kibuloy hindi na naman sumulpot sa Senado. Magandang hapon, Pilipinas! Dito, walang pinipiling oras at panahon. Dahil 24/7, balitaan, kakampi ng sambayanan. Hatid ay katotohanan. Ako si Margaret Sagrada. At ako naman si Saren Banano. Alisto, maasahan Mga balitang pinantayan ng nag-iisang Bantay Pilipinas! Pagsasanay ng US at Pilipinas para sa Anyaba. Ano nga ba ang totoong motibo sa pagsasanay na ito? Para sa balitang pinantayan, narito si Jomo Quinzon. Isa ang ating bansa na kasama sa tinatawag na shoulder pattern exercises. Ang balikatan na isang pagsasanay para sa defense military ng bansa kasama ang United States. Ang pagsasanay na ito ay sinasagawa sa pagitan ng South China Sea at Taiwan at may kalakip ng mga maritime security, land-air defense, dynamic missiles at cyber warfare. Ngunit sa likod ng pagsasanay na ito, hindi sang-ayon ng China at patuloy na pinipigilan ng Pilipinas gamit ang water cannon. Klaro namang sinabi ni General Romeo Brawna Jr. na ang pagsasanay na ito ay hindi partnership convenient kundi clear reflection ng ating kasaysayan. Alisto sa balitaan, Jomo Quezon para sa Bantay, Pilipinas. ICC nakakalap ng bagong ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Tutukan yan live kay Sidi Costuna. Sidi! Zaren, matagal nang iniimbestigahan ng ICC ang dating administrasyon ni dating Pangulong Duterte dahil sa programa nitong anti-drug war. Ngunit ito lamang nagdaang araw, panibagong ebidensya na naman ang kanilang nakalap. Kung hindi sila agad makikipag-ugnayan sa ICC, sila ay mapapatawang sospek. Yan ang pahayag ni Senator Antonio Trillanes sa kanyang social media post matapos ipahayag na mahigit 50 former at active PNP officials ang kinontak ng ICC para makipag-ugnayan laban sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Samantala sa pahayag namang ibinigay ng Philippine National Police, sinabi nilang hinihintay pa raw nila ang utos at sagot ng pamahalaan. Pilipinas sa kabilang dako, saad din ni Trillanes na nakakuha na ng sapat na ebidensya ang ICC at ang arrest warrant laban sa dating Pangulo ay may papasana sa lalong madaling panahon. Alisto sa balitaan, Sydney Costuna para sa Bantay, Pilipinas. Sydney, ano ang tugon ng pamahalaan dyan? Zaren, ayon sa Secretary of Justice ng pamahalaan, wala daw jurisdiksyon ang ICC laban sa Pilipinas, kaya't hindi sila papayagan sa paggagawa ng investigasyon. Maraming salamat, Sydney Costuna. Samantala, Pastor Kibuloy hindi na naman sumulpot sa Senado. Maaalala sa klasyo, hindi din sumipot ang pastor. Ayon sa lawmaker na si Johnny Pimentel, kung hindi daw sisipot sa susunod na hearing ang pastor, bibigyan na siya ng arrest warrant. Samantala, pansamantala munang sinuspinde ang operasyon ng Sunshine Media Network sa isyong kinakaharap ng honorary chairman na si Pastor Kibuloy. Susunod! Cybersecurity nagbigay babala tungkol sa artificial intelligence. RFP Kit 2024, mainit na sinalubong ng City of Waterfalls. Yes, wala na namang pasok. Suspended na naman. Yes. Nakainit na naman. Paano yung sakahan? Ano na si tatay? Tululubi na naman kami. Libo-libong Pilipino ang nakakaranas ng matinding paghihirap sa tag-init, sanhi ng El Nino. Pilipinas, nagbabala ang cybersecurity analyst na si Orsa Menezio
malapit na ang halalan. Ayon sa kanya, kinakailangang gumawa ng polisiya ang Pilipinas tungkol sa paggamit ng AI sapagkat maaari itong magdulot ng disinformation sa campaign election. Samantala, RSPC 2024, mainit na sinalubong ng City of Waterfall. Tutukan yan sa Chika Francis Abelga. Sa kabilang dako, kahit ang init, lagkit sa katawan, nandyan pa rin ang indikasyon ng ating mga kalahok upang maabot ang talumpay na kanilang inaasahan. Sa Balitaan, Francis Rainey, Pasibangan, Pilipinas. At yan ang mga balitang binatayan sa oras na ito. Para manatiling nakatutok, bisitahin lamang ang aming mga social media platform. Muli ako si Morgan Lagrada, alisto sa Balitaan, Sandigan ng Katotohanan. At ako naman si Saren Balano. Mula sa buong pwersa ng Signal Broadcasting Network, ito ang Bantay Pilipinas!